Hello water signs, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga water signs? Pwede rin ipakita kung ano yung nasa isip mo kasi connected ka sa person mo. Ito yung una niyang message. Hindi tayo pwede. Teka lang guys, parang 5 na to eh. Bilangin ko lang. Not seeing you is making me sad. Give me space. Nagkatampuhan ba kayo ng person mo? Nagigising ako sa umaga na ikaw pa rin ang iniisip ko. Hindi kaya ito admirer? Ito yung last card. Older. Baka hindi nga ito yung tipo mo, yung mas may edad sa iyo. Gamit naman ng mystical cards at tarot cards, alamin natin kung ano ang message para sa mga water signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Sunstone. Ang ibig sabihin nito ay i-enjoy mo yung moment mo ngayon. Huwag mo munang isipin yung future. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong Sunstone. Paalala lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess, Judgment, and the Sun. Ibig sabihin nito guys, kung nagkakaroon ka ng pagkalito, kailangan mo suriin yung buhay mo para magkaroon ng pagbabago. Lalo na't ang ilan sa inyo, yung bang pinupuna mo yung mga naging desisyon mo. Itong 3 cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ng pagbabago. Kaya i-welcome mo yung mga bago at promising na darating sa buhay mo. Sa career, may sitwasyon or person na darating sa buhay mo na merong malaking role sa buhay mo na makakatulong. Ang ilan sa inyo sa career kaya ka nananatili kasi alam na mga kasamahan mo or bosses na pulido ka magtrabaho at saka seryoso. May mga tagumpay na darating sa buhay mo na hindi mo sasayangin. Iti-take mo yung chance na magbibigay ng successful na career at financial. Single ka man or nasa relationship, may person na hindi mo maintindihan yung pag-uugali niya. Sa mga nasa relationship naman, kung pareho niya nang nasabi ng person mo kung ano yung ayaw sa isa't isa, huwag nyo nang masyado pang laliman yung sakit na nararamdaman sa isa't isa kasi ito lang yung magiging dahilan para hindi kayo magkaayos. Matuto na mag-move forward at saka patawarin yung pagkakamali ng isa't isa. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, anuman ang problema na nangyayari sa relasyon nyo, malaki yung posibilidad na maayos nyo din ito. Magkakaroon ng clarity ang lahat.
Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na kailangan nyo talaga ng honest at saka open na communication para mananatili ang relasyon. Hindi naman kailangan baguhin ng person mo yung sarili niya, pero kailangan pareho kayo mag-a-adjust. Kahit nabalasa ko na kanina, feeling ko dapat balasahin. Sa mga single naman, maraming person ang nagkakagusto sa iyo, kaya lang nire-reject mo. Pero kung hindi mo talaga type, sabihin mo ng maayos. Ang ilan, nag-e-enjoy ka na single. Mag-ingat ka lang kapag sa physical contact kasi may posibilidad na magka-baby ka. Labradorite. Base sa booklet, i-open mo yung sarili mo sa mga bagong milagro na nangyayari sa buhay mo. At saka maniwala ka rin at magtiwala sa tamang timing ng buhay mo. Binabasa ko lang yan guys yung mystical cards. Hindi ko kasi makabisado eh. Sayang kasi kung hindi ko babasahin. Maganda yung totoong meaning. Ang next ay kung bakit pinakita yung Labradorite. Alamin natin kung bakit. Six of Cups, the Empress at Ace of Pentacles. Ang ibig sabihin naman nito ay ito na yung magandang timing para makipag-connect ka sa mahal mo sa buhay. Isa ito kasi sa magpapalakas ng loob mo, lalo na sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Isa kasi yan sa magiging paraan para makalanghap ka naman ng ibang hangin. At saka magkaroon ng tamang desisyon at maging kalma. Hindi mo naman kailangan i-detalye pa kung ano yung mga problems mo. Naka-4 na cards ka na para sa simula. Kailangan mong mag-focus dito. Lalo na't maraming magandang pagkakataon na darating sa buhay mo. Yung growth, prosperity at abundance. Sa financial, may posibilidad na ikaw yung tumulong or ikaw yung mabibigyan ng tulong or financial. At nakadalawang cards ka na matutunan mo mag-share ng blessings sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi guys, itong Ace of Pentacles ay long-lasting na financial na security. Magkakaroon ka nun. Kumbaga, saving plan o kaya pension. Sa umpisa pa lang naman kasi yung mga cards mo positive na, kaya nagtutuloy-tuloy hanggang dito. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Sa mga nasa relationship, base sa mga cards, yung person na karelasyon mo ay kababata mo. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, hanggat maaari, iwasang maging immature sa relasyon. Makinig ka rin sa person mo. Ang ilan sa inyo kahit na nagkakaroon ng problema ang relasyon, mas lalong lumalalim at saka mas lalo niyong minamahal ang isa't isa. 3 cards na kasi nagsasabi na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay secure, yung bang parang maraming blessings at saka may give and take ang relasyon. Red Jasper. Ang ibig sabihin nito ay mag-set ka ng goal at saka manatili ka sa kung ano yung mga plano mo para maiiwasan yung delay. Ituloy ko lang guys para sa mga single na merong past person na magbabalik sa buhay mo. At mukhang matagal niya na itong pinag-iisipan kasi nakatatlong cards ka na eh, na katulad sa personalized cards na iniisip ka niya. At saka nakadalawang cards na rin na ang ilang single active sa physical contact. Mag-ingat ka lang sa ganyang sistema, may posibilidad na hindi ka makawala.
or magkaroon ng biglaang responsibilidad. Justice, Two of Swords in reverse at the Hierophant. Sa mga cards na ito pinapakita na makakamit mo yung hustisya, pero kailangan harapin mo yung mga difficult situation. Marami ka naman magiging option eh. Kaya ang kailangan mo lang mag-ingat sa pagpili or biglaang desisyon. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkakaroon ng pagkalito sa mga decisions na gustong gawin. Pero ang advice sa mga cards ay guided ka naman. Kung hindi mo maramdaman, kailangan mo ng connection kay God or sa mga angels. Dasal ang pinaka-importante at nagiging sagot sa anumang problems. Sa health, kahit na feeling mo napaka-healthy mo naman, kailangan pa rin ng moderation para magpagpapatuloy mo yung healthy na pangangatawan. Kaya lang ang ilan sa inyo sa health, hirap ka kahit sa diet o kaya yung maiwasan yung mga bagay na gusto mo na inumin or kainin. Pero ang advice sa mga cards, unti-untiin mo. Yung mga limitations, hindi naman kasi lahat biglaan. Ang ilan naman sa inyo sa health, kaya ka mabilis manghina kasi kulang ka na sa vitamins, kulang pa sa tulog, at saka kailangan ng balanced diet. Kailangan ng disiplina. Sa mga nasa relationship or single, kung ano man yung nagawa mo sa kapwa mo, yun yung ibibigay na hustisya sa iyo ng universe. Halimbawa, good ang ginawa mo, good ang babalik sa iyo. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, ano man yung problema sa sarili mo or problema sa relasyon, huwag mo tong iwasan, harapin mo. Kasi base sa mga cards na ito, single ka man or nasa relationship, makakatagpo ka ng totoong pagmamahal. Siyempre, yung mga maling nagawa mo, yun yung babalik sa iyo. Kaya kailangan, kung may problema ka na sa nakaraan, ayusin mo na para hindi ka naguguluhin sa future. Lalo na't ang ilan sa inyo na nasa relationship, magtatagal ang relasyon nyo ng person mo. Siya yung person na pareho kayo ng goal sa buhay. Sa mga single naman, magkakaroon ng commitment at saka secure na relasyon. Itong additional card na Queen of Cups, sa nakaraan maraming beses ka nang nagkaroon ng traumatic experience. Pero ito yung panahon na magiging open ka na para sa alam mong tamang tao na darating sa iyo. Ready ka na talaga sa challenge kasi itong Six of Swords. Kasi base sa card na ito ay nagfo-focus ka sa sarili mo, self-love, at saka umiiwas ka rin sa mga alam mong toxic or negative na sitwasyon na may hirapan kang ayusin. Alam mo na kasi kung ano yung kaya mo at hindi. Katulad nitong Three of Cups na isi-celebrate mo yung mga tagumpay at saka yung achievement mo sa buhay. At saka ang nagdesisyon niyan ay universe. Yung mga blessings na matatanggap mo ay deserve mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 9. Move on to life's next chapter. 1. You may be struggling with negativity and you need to refocus. 444. It means that your angels want to send you a message of love and encouragement.